maghiwalay ang Mindanao sa ibang parte ng Pilipinas at tigilan na ang mga panawagang ito. Sa kanyang talumpati sa selebrasyon dyan po sa Constitution Day sa Shangla, Makati City, sinabi ni Pangulong Marcos na ang naturang panawagan ay isang paglabag sa saligang batas. Ayon sa Pangulo, nakatagdang mabigo ang panawagan na ito dahil nakaangkla ito sa maling basehan at taliwas sa itinatakda ng konstitusyon. Sabi ng Pangulo, ang mga lider na anya sa BARM ang tumatanggi sa proposal na paghihiwalay ng Mindanao. Tinatawag pa ng Pangulo na isang kalokohan ang nasabing hakbang at itiniit na hindi niya ito papayagan na mangyari. Anong masasabi mo, Attorney? Well, ang panawagan naman po ni dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, talaga naman pong yan ay expression of, kumbaga, hopelessness. Dahil ang gulo-gulo ng mga politiko dito sa Maynila. Anong ginagawa ng mga magugulong politiko sa Maynila? Tinatangkang baguhin ang saligang batas sa pamamaraan na nagpapakita na walang respeto sa saligang batas. Kaya ang sabi niya, kung talaga kayo hindi mag-uubra at hindi kayo magtitino, baka humiwalay na lang ang Mindanao. Kasi tignan mo, binibili ang lagda para sa People's Initiative na sa katunayan ay isang initiative ng mga politiko. O aamindahan ng saligang batas. Biro po, Constitution Day yung pinagsalitaan niya. Pero Mr. President, tahimik ka pa rin kung ano talaga ang iyong posisyon sa bribery initiative. Ang tanging nagsasalita lang dyan para sa iyo ay si Senate President Mig Zubiri. Pero ni minsan, hindi ka namin narinig na mismo ikaw ang nagsalita na nagsabing tutol ka sa pagbaboy sa saligang batas, tutol ka sa pagbaboy linlang ang mga pumipirma. Hindi ka pa po namin naririnig. Kaya nga po, nawawalan na ng pag-asa yung mga gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, sa tingin ko, hindi rin talaga inaasahan ni Presidente Duterte na mangyayari yan. Pero ang mensahe, magtinu-tinu naman kayo dyan sa Luzon. Dahil yung ibang bahagi ng Pilipinas, nais lang magkaroon ng tahimik na buhay. Yun lang po mensahe nila. At kapag ayaw nyo ng katahimikan, talagang bibitiw na lang sila dahil mabubuhay naman sila ng matiwasay kung wala yung mga magugulong politiko dito sa Luzon at sa Visayas. Di ba, Mr. President? Pero, wag po nating kakalimutan ang konteksto na sinabi yan ni dating Presidente Duterte. Nawawala na siya ng pag-asa sa kalidad ng mga politiko dito sa Luzon at Visayas na talagang pinupinturya ang ating saligang batas. Alam niyo po talaga, sa kasaysayan, talaga naman po hindi nasakop ng mga Espanyol na tuluyan ang Mindanao. Kaya po narariyan pa rin ang pananampalataya ng mga Moro, ng mga Muslim, at narariyan pa rin yung ating mga katutubo. At mabuti na lang, ang mga Espanyol talaga, ang talagang naging kalakalan lang nila ay sa ginto, at ang mga gintong nakuha nila ay karamihan dito sa Luzon. Hindi pa nila masyado na-explore yung Mindanao. Kaya hanggang ngayon po, napakarami pang mga tanging yaman dyan sa Mindanao. So ang hiling lang ng mga taga Mindanao, pwede ba? Itigil na yung mga kalokohan na ginagawa, lalong-lalo na ng mga taga mababang kapulungan, yung liderato ng mababang kapulungan. Tigilan na yung pagnanais na makipag-alyado sa Amerika at pwedeng magdulot ng isang gera na makakaladkad tayo na wala naman tayong pangnasyonal na interes. Isa pa po yan sa konteksto ng sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte yan. Dahil ang unang-unang beses na nagsalita naman si Speaker Alvarez tungkol dito ay in relation dun sa panlabas na relasyon natin sa Amerika at China. Na sa tingin ni Speaker Alvarez, talagang kinakaladkad tayo sa gera na wala naman tayong interes. So kung gusto ng mga taga-Luzon at mga taga-Visayas na makipaggera, so be it, hihiwalay ang Mindanao. Hindi sila makikipaggera. So alam po ng mga nagsusulong ng ideya na yan, at wala pa naman silang ginagawa po para isulong yan. Ngayon po ay ideya pa lang. Kaya po nagtataka ako dun sa mag-amang Romualdo, bakit sinabi na sedition na yan? Wala pa po yan sedition. Yan ideya na kinakailangan pa rin talakayin ng taong bayan at magkaroon ng debate para riyan. No? Yan po talagang dahilan, kaya meron tayong demokrasya. No? Yung ideya na yan ay ayaw ng mga taga Mindanao sumapit sa gera na wala silang kinalaman. Ayaw na ng Mindanao dyan sa ginagawa
ng liderato ng Kamara de Representante na talagang sinasamantala at binababoy ang ating saligang batas, ang ating mga constitutional processes. Yan pong konteksto na dapat maintindihan ninyo, yung panawagan, nahihiwalay na ang Mindanao. Pero sa tingin ko po, alam naman nila kung dadaanin yan sa tamang proseso, at meron pong tamang proseso dyan, ha? Daraan at daraan po yan sa UN na magkakaroon ng referendum. Pero ang boboto po, hindi lang ang mga taga Mindanao, kundi ang bansang Pilipinas. At sa tingin ko nga, ang buong bansang Pilipinas, hindi papayag na mawala yung Mindanao kung saan nanggagaling ang tanging yaman na dahilan kung bakit napakalakas at napakasigla ng ating ekonomiya ngayon dahil halos lahat ng nickel at ginto galing ngayon dyan sa Mindanao. Wag na natin kalimutan, no? Pati yung lanzones, pati yung marang na gustong-gusto ko, at ang mangustin. Naku, pag humiwalay ang Mindanao dyan, paano yan? Mag-import na tayo ng marang at ang At may mangustin. passport na. Ano ba yan? May Oo. passport na, attorney. At saka, kayong dalawa, nako, magwo-work permit na kayo dito sa Luzon. At ako naman, kinakailangan na akong kumuha ng Pasaporte. visa siguro doon. Oh my goodness. Alam nyo, yung speech niya during the Bagong Pilipinas Rally, hindi na ako believe sa mga sa speeches niya. Sabi ni Brawler, sana ang gobyerno may gantong live platform para masabi ang hinanakit ng mamamayan. Asa, magakikinig ba sila? Sabi ni Tej the Gamer, bawal tamad pero di naman niya sinabi bawal absentee. Ala. Sabi ni Riri, the Triad doesn't need votes from Mindanao or Luz or V. Kampante sila dahil sa US at Smart Magic. By any other name, sabi ni Happy lang, nag-iisa lang ang boto ko pero mahalaga kaso sa hindi marunong magpahalaga ko nabigay. Grabe, ramdam ko yan. Ito ba? There's another, we got a live one. Sabi ng Marv, bakit lahat bitter dito? Alam mo, God protects children and the insane. Sabi ni, ayun nga po, na-discuss na po natin yan. Sabi ni Ten Lopez, nagbaha sa ang bango, ang bango kasi nagluto ako ng bread. Nagbe-bake ako ng bread, naamoy ko, grabe. So, bigla ako nagutom. Sabi ni Ten Lopez, nagbaha sa Davao, nasa ng presidente na mabait ko, no? Oy, excuse me, ako nagsasabi ng mabait. Huwag mo akong awayin. Sa bagay, hindi naman F1 at Coldplay. Kaya mo yan. Sabi ni Mami Bell, nakakagutom. Sorry po. Siyempre may kinikilingan at may kasinungalingan. Grabe ang baha sa Davao pero wala nang tulong si BBM. Alam nyo, salitanan lang sana eh. Kahit yung alam mo, maraming stages yan. Eh. Merong mga puro salita ka lang. May konting gawa. Tapos merong completely ignoring. Yun ang nangyayari, completely ignoring. Bakit? Kung sa bagay, hindi nga niya pinansin yung mga namatay dun sa baha. Hindi pa ba daw ebidensya yung nangyayari ngayon para ma-impeach si BBM? Okay, ganito yan, ma'am. Ang grounds for impeachment